ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung hindi mo inaasahan ang isang bagay na inaasahan mo? Tutuloy ka pa ba o tatalikuran mo na? Dear Papa Dudut, ako po si Dalia, 29 years old at isang babaeng hindi naniniwala sa social media. May Facebook naman ako pero ginagamit ko lamang yon para sa trabaho ko. Pero kung pagkilala sa ibang tao ay mas gusto ko pa rin yung personal. At ang pinaka gusto ko lagi yung makilala sila sa text. Napakaluma, no? Ganong paraan ko rin gustong makilala ang Prince Charming ko. Kaya naman noong nakita ko na si Raj, 31 years old, ay hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na maging text mate siya. Nakita ko noon si Raj at ang kasama niyang isa pang lalaki sa bar kung saan ako nagwo-work bilang isang waitress. Una pa lamang ay nagustuhan ko na siya, Papa Dudut. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Inutusan ko ang isa kong katrabaho na kunin ang number niya. Akala ko noon ay hindi niya ibibigay dahil nga sa hindi pa niya ako nakita. Nagtiwala ito at ibinigay ang kanyang number hanggang isang gabi ay tinext ko siya. At doon na kami nagsimulang dalawa, Papa Dudut. I-text ko na nga siya ngayon. Hi! Ako nga pala yung kumuha ng number mo sa bar. Saan na ba yung phone ko? Eto. Hi, ako nga pala yung kumuha ng number mo sa bar. Okay, replyan ko nga. Dalia, right? I'm Raj. Alam ko ay mali. Hi Raj! Kumain ka na ba? Actually, hindi pa eh. Gusto mo sabay tayo? Gusto ko yan. Masarap pa naman ang ulam ko ngayon. Ako kasi di ko masyadong gusto yung ulam ngayon. Tortang talong. Nako, di nga masyadong masarap yang ulam mo. Hihi, joke. Pwede ba kitang tawagan? Gusto ko kasing marinig boses mo. Ano ba yan? Sige. Hi, Dalia. Hi, Raj. Nasabi ko na siya kung anong ulam ko. Ikaw, anong ulam mo? Sinigang na baboy. Wow! Paborito ko yan. Yung sinigang o ako? Charot! Pwedeng both kung papayagan mo. Oy, joke lang ha. Baka mabigla ka sa akin. Okay lang. Pwede mo naman akong biglain ng biglain. Nga pala, di pa kita nakikita eh. Bigla ka kasing tumakbo papunta sa kitchen ng bar nyo.
Buhok mo lang nakita ko. Pero okay naman buhok ko, no? Hindi naman kita yung split end sa malayo. Hindi naman, pero parang sunog. Ah, nasunog kasi yun nung nag-aalay ako ng kandila sa altar namin. Hindi ko napansin kakadasal at kakapikit ko kinakain na ng apoy yung dulo ng buhok ko. Sobrang taimtim ng pagdarasal ah. Ano ba yung hiniling mo? Wag na, nakakahiya. Pilitin mo ko para malandi na kita. Anong sabi mo? Wala. Sige na, ito naman. Nahiya pa. I said a little prayer kasi na sana makatext at makatawagan ko na yung forever ko. So, ako na kaya yung sagot ng dasal na yon? Tingnan natin. Ika-claim ko na. Pwedeng ako na? Sobrang kilig ko talaga, Papa Dudut. Nung unang try ko pa lamang na landiin siya ay kumagat na siya. At mula nga noon ay tuloy-tuloy na ang pag-uusap namin. Sinabi ko sa kanya na una pa lamang ay wala na akong balak tingnan o kausapin siya sa kahit na anong social media tulad ng Facebook at naunawaan naman niya yon. Pabiro pa nga nitong sinabi na lugi raw siya kasi ako ay nakita ko na siya. Samantalang siya hindi niya ako pwedeng makita pa. Sabi ko sa kanya konting hintay pa at magkikita rin kami. Mas maganda naman sa personal na magkita, hindi ba? Pumayag siya na maging textmates o minsan ay nagtatawagan kami bago matulog. Natuwa nga rin siya sa huli kasi feeling daw niya bumalik siya sa 90s hanggang early 2000 kung saan ay patok na patok ang textmates. And speaking of patok, sobrang patok na patok ako kay Raj. Dahil lahat ng mga gusto niya ay gusto ko rin. Well, kung magpapakatotoo ako ay marami akong pagpapanggap na ginugusto yung mga bagay na gusto niya rin para syempre dagdag ganda points, hindi ba, Papa Dudut? Ako rin! OMG, parehas tayo! Talaga? Grabe, Dahlia. Ang dami pala nating in common, no? Parang meant to be. Meant to be A. Friends, B. Lovers, C. Lovers. Oh, bakit naulit yung lovers? Para piliin mo yung lovers. Ito naman, nakakainis. Oo nga pala, speaking of nakakainis, alam mo ba, sobrang inis ako kapag may pinyang pizza. Hala, gusto ko ng pineapple sa pizza. Paano na to? Ay, yak! Yes, Kadiri, hanggang kabilang buhay. No to pineapple sa pizza. Anong kala nyo dyan, dessert? Exactly! Hindi bagay! Pero tayo bagay. True! Naku, naunahan mo ko, dapat nga ako ang unang magsasabi sa inyo niyan Ayoko talaga ng pineapple sa pizza. Saka yung pasa sa embutido. Grabe yun! Ayoko nun! Bakit pati pasas sa embutido ayaw mo? Kahit pasas lang naman ang buong embutido, ayos lang sa akin Ew! OMG! Sa payang ayaw ko talaga. Pasas? Ano yan? Menudo? Uy, ako gusto ko ng pasa sa menudo. Doon, okay ako. Ano ba yan? Ayoko nga ng pasas sa menudo. Ay, totoo yan. Kahit budburan nila ng pasas yung menudo, ayos lang. Kahit nga yun na yung gawin nilang karne. Saka gusto ko yung green peas sa menudo. The best yun! May allergy ako sa green peas pero konting kembot na lang sa pagpapanggap. Malulusutan ko rin to. Ako rin! OMG, same! Grabe talaga, ang dami nating pagkakaparehas. Kulang na nga lang pati feelings natin. Parehas. Sorry na, pasas, green peas at pinya. Nadamay kayo sa pagpapanggap ko pero worth it Wala naman ako nakikitang ibang dahilan para hindi tayo
maging magkaparehas. This is so meant to be. Papadudot, nagawa ko lang naman talagang magpanggap dahil gusto ko siya. Huwag na tayong magmalinis, minsan o madalas ay ginagawa nyo rin namang magpanggap para magustuhan kayo ng taong gusto ninyo. Saka na lang ako aamin at babawi sa kanya kapag naging kami na. Pero paanong magiging kami parang ayaw pa niyang diretsahin sa akin na gusto niya ako eh. Ang obvious na kaya na bet niya ako. Ay sana'y umamin na siya para tuloy-tuloy na ang kasiyahan ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bukod sa direktang pag-amin niya ng feelings sa akin ay may isa pa akong problema kay Raj. Lagi rin po itong umiiwas kung napupunta na sa usapang pagkikita. Ilang buwan na kaming magkausap na dalawa at wala raw siyang ibang kausap na babae kundi ako lamang. Siyempre kinilig ako doon. Ganon din naman ako sa kanya. Mula noong nakatext ko na siya ay wala na akong ibang pinaglaanan ng atensyon ko kundi siya lamang. Binaliwala ko na lahat ng mga naka-fling ko noon. Sincero na ako kay Raj at sana ay seryoso rin talaga siya sa akin. Pero paano ko yon malalaman ayaw nga nitong ipakita sa akin kahit anino niya, Papadudot. Ano bang masarap na dinner ngayon? Masarap ang tinola. Panalo yun, lalo na't medyo malamig na at paambon-ambon pa sa labas. Mukha ngang masarap yan. Bakit pa ayaw mo makipagkita sa akin, ha? Ilang buwan na tayo magkausap pero hinibuhok sa legs, hindi ko man lang makita. Wala akong buhok sa legs, di ba? Nasabi ko na sa'yo yan. Ayo, walang buhok? Sana all. Teka nga, hindi yan yung gusto kong puntuhin dito eh. Bakit ba ayaw mo makipagkita sa akin, ha? Kasi nahihiya pa ako eh. Saka baka wala akong mailabas na confidence kapag nagkaharap na tayo. Ano bang wala kang maipakitang confidence? Ayan oh. Tignan mo nga, talo mo pa ang kandidata sa pageant dahil nag-uumapaw yung confidence mo. Sa text at tawag, oo. Pero syempre, iba pa rin sa personal. Nakakahiya eh. Paano kung di mo magustuhan na itsura ko? Ano bang hindi ko magugustuhan? Kaya ako nga pinakuha number mo dun sa kawork ko kasi gusto ko itsura mo eh. Parang baliktad. Dapat ako yung hindi pa confident makipagkita sa'yo kasi hindi mo pa ako nakikita talaga. Teka nga. Anong teka nga? Kaya ba ayaw mo talaga makipagkita sa akin kasi nag-aalangan ka sa itsura ko, no? Uy, grabe. Hindi naman, kaya lang... Kaya lang ano? Natatakot ka na sa unang date natin, hindi mo magugustuhan ang itsura ko? Sobrang babaw naman ata. Kung magsalita naman to eh. Samantalang itsura ko naman yung naging basehan mo para kunin yung number ko. Raj 1, Dahlia 0. O siya, panalo ka na. Pero hindi ka dapat mag-worry sa itsura ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sofa. Di ba bangko yun? Parehas lang naman yun na inuupuan. Che! Anyway, hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero may ilalaban din naman ang mukha ko, no? Saan ilalaban? Sa sabungan? I-joke lang, wag tikon. Ikaw namumuro ka na sa akin. Ito naman? Nagtatampo agad? Kasi nakakainis ka eh. Ganyan lagi paraan mo para makaiwas ka na kitain ako. Uy, hindi ah. Ewan ko sa'yo. O sige na, mamaya na lang tayo mag-usap kasi may gagawin pa ako. Host, anong gagawin mo? Sabi mo, free ka makipagkwentuhan sa akin ngayon ah. Nagbagong schedule ko bigla. May bubuhatin pa pala akong sofa. Okay, bye! Nagtatampo ka nga. Hindi ah. Bakit naman ako magtatampo? O siya, next time na lang tayo mag-text o magtawagan. Okay lang yung next time. Itanong mo sa sofa ko na nagtatampo. Babu! Legit ang pagtatampo ko noon, Papadudot. Nakakahiya nga ang inasta ko kasi hindi naman kami magkarelasyon para mag-demand ako sa kanya ng date. Pero hindi ba gets nyo naman yung feeling ko?
Ang tagal na naming magkausap pero wala pa rin akong napapala sa kanya. Paano namin ito i-move sa next level, hindi ba? Ano yun, usap-usap na lang? Hindi pwedeng ganun, no? Hindi ako nagparamdam sa kanya ng ilang araw para ma-feel niya talaga ang pagtatampo ko at para ma-realize niya na mali na hanggang usap lamang kami. Ano yon, after niyang tanungin lagi kung ano ang ulam namin wala na palang iaakyat na next level yon? Hindi pwedeng ganon, Papa Dudut. Bahala siya. Na-miss ko siya pero hindi ito ang oras para maging marupok ako. Kailangang manindigan ako. Kapag hindi pa rin siya makikipagkita, no text o tawag akong sasagutin mula sa kanya. O ano? Nagtatampo ka pa rin ba? Obvious ba? Sorry na. Ewan ko sa'yo. Ayaw ko tang kausap. Tingnan mo tong taong to. Ikaw tong tatawag-tawag sa akin tapos biglang ayaw mo akong kausapin. Hindi kita tinawagan, no? Aksidente kong naupuan yung phone at ikaw yung nadial. Pero ang bilis mong kunin yung phone mo mula sa pagkakaupo mo ah. Pagkasagot ko, nag-hello ka agad. Kasalanan ko ba kung mabilis yung kamay ko? Ikaw nga, isang ring lang, sinagot mo na agad. Di ba nga? Isang ring pa lang pero mula sa di umano'y pagkakaupo mo sa cellphone mo pero nasagot mo agad. Di ka pa kasi umamin dyan. Miss mo ako, no? Ay, ang grabe ng confidence, ha? Yan ba yung sinasabi mong wala kang confidence kaya ayaw mo makipagkita sa akin? In-open up na naman po niyang meet up namin. Malamang, kaya nga kita tinawagan, di ba? Akala ko ba di mo ko tinawagan? Hindi nga kita tinawagan. Naisip ko lang natawagan ka nung na-dial na ng puwet ko yung number mo sa phone ko. Kaya inisip ko na lang na sign yun. Kaya yun, tinuloy ko na lang na tawagan ka tsaka… Na-miss din kita. Ewan ko sa'yo. Ayaw kitang kausap. Okay. Tingnan mo, sinukuhan mo na agad ako. Ilaban mo naman ako. Hoy, nagtatampo ko. Siyuin mo ako. Mawawala ba yung pagtatampo na yan kapag pumayag na ako magkita tayo? Say, Friday night? Eee! Mawawala ng slide pero makakabawi ka. Kung ililibre mo ako ng dinner at take out ng meal para sa almusal ko kinabukasan. Okay, so it's a date then. Hindi ka lugi sa itsura ko, promise. Sobrang hindi ko maitago ang saya ko nang sa wakas ay pumayag na si Raj na magkita kami. Ang dami na naming pinag-usapang plano kung ano yung mga gagawin namin kapag nagkita kami, Papa Dudut. Napa-shopping tuloy ako bigla nang isusuot ko. Hindi pwedeng basta-basta lamang ang damit ko. Kailangang lulutang ang ganda ko. Nakapagbitaw na kasi ako ng salita sa kanya na hindi siya lugi sa itsura ko, dapat ay panindigan ko, hindi ba? Hindi niyo alam kung ilang santo ang dinasalan ko para lamang hindi masyadong bukang-buka ang pores ko at sana hindi ako magka-pimple sa araw mismo ng pagkikita namin. Nag-scrub na rin ako ng katawan para makinis at malambot-lambot ang aking balat. Kasi syempre baka naman after namin kumain balak niyang mag-cuddle, hindi ba, Papa Dudut? At least, ready ang aking skin sa araw na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang dumating na ang araw kung kailan kami magkikita ay sobrang kaba at saya ang magkahalo kong nararamdaman noon. Dumating ako sakto sa oras sa resto kung saan kami magde-date. Bago ako pumasok sa loob ay chinek ko muna ang sarili ko sa salamin at saka nagdagdag ng pabango. Medyo kumupas na ata ang pabango ko habang naghihintay ng taxi. Nang pumasok na ako ay panay ang lingon ko para hanapin si Raj. Hindi naman problema yon sa akin dahil alam ko naman
ang mukha niya pero wala siya doon sa pwesto kung saan niya sinabing nakaupo siya. Bagkos, may isang lalaki doon ang busy sa kanyang cellphone. Napakunot noo ako dahil pamilyar sa akin ang lalaking ito. Hindi muna ako lumapit at nang makumpirma ko kung sino siya, ay nanlaki ang mga mata ko. Ito yung katabi ng lalaking gusto ko. Nako, ibang lalaki yung kinuhanan ng number ng katrabaho ko. Paano na ito, Papa Dudut? Hi, Raj? Yes, ikaw si Dahlia? Yes? Wow, di nga ako lugi sa'yo. Pabango mo pa lang, pwede ko nang i-take home. Oy, joke lang. Huwag ka ma-offend, please. Ah, hindi naman. Okay ka lang ba? Parang namumutla ka eh. Wala. Medyo nahilo lang ako dun sa taxi na sinakyan ko kanina papunta rito. Oh, ganun ba? Teka, maupo ka muna. Uminom ka ng tubig at kukuha kita ng kape bago tayo umorder ng food. Maganda yun para mawala yung hilo. Ganyan din kasi ako eh. Mahiluhin. Waiter? No, okay na. Kailangan ko lang talaga maupo. Okay na ako sa tubig. Sigurado ka bang okay ka lang? Kinakabahan naman ako sa'yo. Unang kita natin to tapos di ka pa okay. Nako, hayaan mo ako. Okay na okay ako. Woo! Ang saya! Ang saya! Hindi ka okay eh. Kilala kita. Ikaw din, kilala kita. Kilalang kilala. Malamang. Matagal na tayong magka-text eh. Hindi mo naiintindihan eh, pero kilalang kilala kita. Ha? Ikaw yung kaibigan nung dapat... Dapat ano? Wala. Sige, kuha mo na ako ng kape. Mukhang dumoble yung hilo ko eh. Waiter! Dapat ano? Ano? Ikaw yung kaibigan nung dapat... Dapat ka-text ko ngayon. Ang labo. Pakiklaro naman please. Nalilito ako eh. Nagkamali yung katrabaho ko, okay? Dapat yung number ng friend mo yung kinuha niya at hindi yung sayo. So, di ka pala interesado sa akin, ganon? All this time, kala ko gusto mo ko. Yun pala, ibang taong nasa utak mo habang ka-text ako. Pero kasi... Okay lang ba na magkape muna tayo? Umorder kami ng kape. Ang awkward talaga, Papa Dudut, at hindi ko alam kung bakit bigla akong napabulalas tungkol doon. Dapat kasi hinintay ko munang matapos ang date namin saka ko sinabi sa kanya ang katotohanan. Ayan tuloy, mukhang mapupornada ang free dinner and take-out ko para pang almusal ko kinabukasan. Panakaw-nakaw akong tumingin sa kanya. Ganon din siya sa akin. Actually, hindi naman masama ang itsura niya. Gwapo rin naman siya. Yung kaibigan niya lang kasi ang nagustuhan ko talaga kasi moreno. Yun yung hilig ko pero kung tutuusin ay okay na rin siya. Dapat kasi hindi muna ako nagsalita kaagad. Nakakahiya tuloy. Ngayon ay hindi ko alam kung paano tatapusin ang date naming dalawa, Papa Dudut. Babalik na sa pagiging powder yung kape mo, kakahalo mo dyan. Sorry. Saan? Sa kakahalo o sa pagprangka mo sa akin na di mo ako gusto? Wala naman akong sinabing di kita gusto. Ang sabi ko lang, mali yung inakala kong tao na makakadate ko ngayon. Pinaganda mo pa eh, ganun din naman yun. Hindi ako yung gusto mo. Kala ko sa atin ako yung madidismaya sa makikita ko. Baliktad pala. Ikaw yung nadismaya. Ako dapat yung mag-sorry. Sana maintindihan mo ko. Siyempre hindi ko naman inaasahan na mali pala yung nakuhang number ng kawork ko. Nakakadismaya ba itsura ko? Hindi So sa paningin mo may potential ako? Potential na ano?
Maging rebound mo. Grabe yung rebound, ha? Eh di ba parang ganun na rin naman? Sige na, i-rebound mo na ako. Di ako magrereklamo. Gamitin mo ko, Dahlia. Gamitin mo ko. Nakakainis ka. Huwag mo ako masyadong patawanin. May sakit sa tiyan. Di ba plus points kapag napapatawa namin kayo mga babae? O paano yan? 3 points na ba ako sa puso mo? Baliw! Pero oo nga, gusto namin na napapatawa kami. Raj 1, kaibigan ni Raj 0. Ano bang pangalan ng kaibigan mo, ha? Alam ko rebound mo ko ngayon pero hinay-hinay lang naman sa pagtatanong tungkol doon sa crush mong kaibigan ko. It really hurts. Ang magmahal ng ganito kung sino pa yung katext mo ang kaibigan mong gusto. O siya, hindi ko naalamin pa. Wag na. Kasi interesado ka na sa akin, no? Actually, mas interesado ako sa libreng dinner at takeout na pang breakfast ko bukas. Ito na yung simula ng paggamit mo sa akin. O sige pa, Dahlia. Gamitin mo pa ako. Gamitin mo ng todo. Ano ba sabi na kasing tumigil na? Di naman sa paninira dun sa kaibigan ko Pero ako, kaya kitang ilibre kahit hanggang dinner next week. Kahit i-take home mo pa yung waiter para may tagalapag ng kutsara mo. Yan ba yung walang confidence, ha? Nilalaban mo ako sa lakas ng loob mo, eh. Lumalakas lang naman yung loob ko kapag ngumingiti ka. Order na tayo ng waiter. Food ng waiter. I mean, food dun sa waiter. Kahit litong-lito ka na dyan sa mga salita mo, basta wag lang sa feelings mo. Okay na ako. Ewan ko sa'yo. Ano ba yung order mo? Kahit ano na pwede hanggang dinner next week. Sabi mo, eh. I-take out mo na kaya yung chef para hanggang next month na. Pwede bang ikaw na lang yung i-take out ko? Para hanggang forever na? Dahlia 1, Raj 0. Minsan talaga ay may mga plano tayo na hindi nagagawa o natutupad. Pero hindi naman ibig sabihin noon hindi na pwedeng maging masaya at maganda ang kalalabasan. Tulad na lang noong sa amin ni Raj, hindi naman talaga ito yung plano pero para bang tinadhana para masira ang unang plano ko para mapunta ako sa plan B kung saan ay makikilala ko si Raj. At aminin ko ito ang pinakamagandang nangyari sa lahat. Magtatatlong taon na kaming magkarelasyon ni Raj, Papa Dudut. Pinagtatawanan na lang naming pareho ang pagkakamaling ito sa aming nakaraan. Isang pagkakamali na nagbigay daan para makilala namin ang tamang tao para sa amin. Ang saya, sobrang saya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Dahlia. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.